Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marboy Ribay, shoutout kay Aristo Lemariano. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang makita ang tugon ni Soyan, natigilan sina Ivory at Chen Shuang at mabilis na bumalik kay Soyan. Miss Su, anong problema? Bakit ka ba kinakabahan kapag naririnig mo ang pangalan ng 12 Diyos ng kamatayan? Apurahang sabi ni Ivory. Mabilis na tumango si Chen Shuang, na may mahinang pag-iisip sa kanyang puso. Sobrang kinakabahan si Soyan. Malinaw, ang kabilang partido ay may malaking background, na nangangahulugan din na ang panganib na kinakaharap ng Aaron ay lumalaki ng baliw. Huminahon si Soyan at balisang tumingin kina Ivory at Chen Shuang. Ang 12 Diyos ng kamatayan ang pinakakilalang 12 mamamatay tao sa mundo ng disyerto. Bukod sa kakaunti ang populasyon sa disyerto, ang pinakamahalagang dahilan sa mundo ng disyerto ay na ang buhay ng 12 Diyos ng kamatayan ay nasa Ira. Sa mundong ito, ang mga tao ang Panginoon ng lahat ng espiritu. May kanya-kanya silang mga dahilan at maaaring tumayo sa lahat ng mga espiritu. Ito ay hindi lamang dahil ang mga tao ay masangkop para sa paglilinang sa lahat ng mga espiritu. Dahil ito ay angkop lamang para sa paglilinang, ang mga tao ay maaaring sakupin ang pinakamataas na antas ng paraan ng paglilinang, ngunit hindi nila kailanman maaaring mangibabaw ang buong mundo, dahil nangangailangan ito ng malaking populasyon. Upang magkaroon ng malaking populasyon ay nangangahulugan na ang mga tao ay nangangailangan ng malakas na kakayahang umangkop. Ito ay isa sa mga pakinabang ng tao. Masama man ang kapaligiran sa disyerto, tulad ng mga tao ngayon dito, may kanya-kanyang paraan sila para mamuhay at magtrabaho dito. Ang bawat isa sa 12 Diyos ng kamatayan ay lubhang mabangis, at ang kanilang kakayahan ay napakahusay din. 10,000 taon na ang nakalilipas, kung saan sila dumaan, halos walang damo. Let's put it this way. Kung si Mr. Chai ay matandang may mataas na moral values sa disyerto, mas matanda pa ang 12 Gods of Death. Basta, dahil sikat sila, sadyang kinalimutan na sila ng mga tao sa mundo ng disyerto. Gayunpaman, ang 12 Diyos ng kamatayan ay inatake ng mga tao sa mundo ng disyerto dahil sila ay gumawa ng napakaraming kasamaan. Sa pamumuno ng ilang mga eksperto, tinatakan nila sila sa patay na lupain sa disyerto. Ngayon, paano nagpaparami sila ng araw ngayon? Nang marinig ang mga salita ni Soyan, nagkatinginan sina Chen Shuang at Ivory, lalo na si Ivory. Bagamat wala siya rito, may alam na siya tungkol sa disyerto sa loob ng maraming taon sa pamilya Fang. Alam din ni Elder Chai ang kanyang prestihiyo at kakayahan sa harap ng lahat. Ngunit, ang 12 Diyos ng kamatayan ay mas matanda pa kaysa kay Kuya Chai, at ang kanyang kakayahan ay mas mataas pa. Iyong 3,000 sa kanila, Elder Marshal Sister Chen Shuang, magmadaling tumulong sa 3,000. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling bumalik si Ivory at kinakabahang hinawakan ang braso ni Chen Shuang. Si Chen Shuang ay lalong nag-aalala tungkol sa Han 3,000. Gayunpaman, mas nag-aalala, mas kalmado si Chen Shuang at alam kung ano ang gagawin. Umiling siya at piniling tumanggi, kahit na nasa labas ang makalangit na haring si Lao Su. Dapat akong gumastos ng 3,000 para protektahan ka. Elder Marshal Sister Chen Shuang, kailan ang oras na ito? Ikaw. Galit na galit si Ivory. Nabalitaan ng 12 Diyos ng kamatayan na minana nila ang mahika ng 12 ninuno, pinangunahan ang kasamaan ng langit at lupa, sinukat ang kasamaan ng lahat ng bagay, at kinuha ang 12 hayop bilang ang pangunahing katawan. Napakabangis nila. Elder Marshal Sister Chen Shuang, bakit hindi? Bulong din ni Soyan. Nagmamadaling sinabi ni Ivory, Elder Marshal Sister Chen Shuang, kahit si Miss Su ay nagsabi niyan.
Siya ay mula sa mundo ng disyerto. Walang mas nakakaalam ng mga panganib ng disyerto kaysa sa kanya. Ikaw pa, umiling si Soyan, welcome summer, mali ang pagkakaintindi mo. Kung ang kalaban ay ang 12 Diyos ng kamatayan, magiging walang kabuluhan ang kakayahan ng nakatatandang martial sister na si Qin Shuang. Ano? Nang marinig ito, nagulat si Ivory. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha dahil sa mas malalim. Kinagat ni Qin Shuang ang kanyang mga ngipin at tinapik si Ivory sa balikat. Bagaman ang 12 Diyos ng kamatayan ay mabangis, Aaron ay isa ring taong sinubak ng 2 tunay na Diyos. Maniwala ka sa kanya. Naniniwala ako sa Aaron, ngunit hindi makapagmadali si Ivory. Sa kanyang puso, magagawa ni Aaron ang anuman. Gayunpaman, pagkatapos ng napakaraming paghihirap, lalo na nang malaman niyang ilang beses nang namatay si Aaron, si Su alam ni Ying Xia na ang kasamaan ng mundo ay malayo sa simple gaya ng naisip niya, hindi ba? Bulong ni Qin Shuang. May gustong sabihin si Ivory, ngunit sa wakas ay naisip ito at tumango. Sa oras na ito, sa kubyerta, hamampas ang hangin sa gabi, ang Aaron ay nakatayong may pagmamalaki rito, at ang 12 Diyos, dahan-daang lumapit si Aaron, habang ang 12 Diyos ng kamatayan ay nagpakita ng paghamak sa bawat mukha, na may bahagyang pagngisi sa lahat ng mga taong nakaitim tahimik na umatras at binigyan sila ng lugar isang malaking labanan. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Magkapatid, nang dumating si Aaron ilang metro sa kanyang harapan, tumawa at uminom ang nangungunang berdeng dragon. Oo, bulong ng kabilang 11. Nakangiti sila sa bawat sulok ng kanilang bibig. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghamak, at ang kanilang mga kamay ay sabik na subukan. Maraming taon na, ikaw at ang aking mga kapatid ay hindi gaanong nag-eehersisyo. Bagamat mas payat ang bata, magandang ulam ang magsanay ng kanyang mga kamay at labanan ang sakripisyo ng ngipin. Malamig na sabi ni Qinglong. Napangiti at tumango ang lahat ng 11 magkakapatid, at bahagyang uminit pa ang iba. Kung matagal ka nang hindi gumagalaw, ibig sabihin kinakalawang na ang katawan mo. Malamig na ngumiti si Aaron, bahagyang gumalaw ang kanyang enerhiya, at isang malaking kabinet sa di kalayuan ang direktang nawalan ng laman sa itaas ng atek. Gamit ang kamay ni Aaron, direktang lumipad ang malaking kabinet. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang malaking kabinet ay tumama sa pasukan sa cabin sa likod ng Aaron. Pagkatapos ay ngumiti si Aaron, 8 totoong katawan ang pinagsama sa isa, ganap na nakabawi sa kanyang katawan, at nanginginig ang kanyang mga kamao, makikipaglaro ako sa iyo ng 12 halimaw, ang yabang. Mabaho bata, gusto mo nang mamatay. Hayaan mong tikman ang kapangyarihan ni Lao Su. Sabay-sabay na nag-abuso ang 12 tao. Sa sumunod na segundo, ang 12 figure ay biglang umatake sa Aaron. Ito ay gumagalaw na parang kidlat at napakabilis. Nagulat ang isang grupo ng mga taong nakaitim. Gayunpaman, ang pag-aayuno sa mga mata ng mga taong ito ay hindi pareho sa mata ng Aaron. Masasabi pa nga na ito ay mabagal. Nang hawakan niya ang Jade Sword, kumilos si Taisho. 72 pamamaraan ng espada ang idinagdag. Direktang nakilala ni Aaron ang 12 tao. Sa loob ng ilang sandali, ang liwanag ng espada ay umaagos, ang liwanag ng kutsilyo ay kumikinang, ang hangin, apoy at kidlat ay sunod-sunod na lumabas, at ang Skyfire Moonwheel ay naging apoy na dragon at asol na phoenix, na lumilipad sa pagitan ng 12 Diyos ng kamatayan. Isang espada ang hamarang sa pag-atake ng berdeng dragon, at isang espada ang tumusok sa ulo ng tigre sa tabi nito sa pagitan ng backhand. Bagamat ang 12 halimaw ay nakipagtulungan ng mahinahon at tinulungan ang isa't isa sa pag-atake at pagtatanggol, ang Aaron ay hindi nangangahulugang isang vegetarian. Ang 72 way na Divine Sword ay mahusay din sa pag-atake at depensa. Sa proteksyon ng immortal na Zuan Armor at Frost Jade Armor, ang Moonwheel ng langit at apoy ay patuloy na umaatake sa isa't isa upang labanan ang 12, hindi ito nawala ng hangin kahit sandali, at kahit na malabo na nilalayong maging superior. Bang! Habang direktang sinisipan ni Han Sanyi ang malakas na general ng baboy na 1,000 kilo ng katawan, ang iba pang 11 halimaw ay nakipagtulungan sa baboy upang umatras ng halos magkasabay, at ang 2 panig ay nahulog sa isang paghaharap. Ilang kahulugan.
Pinunasan ni Qinglong ang mga sulok ng kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay puno ng gutom at uhaw. Kuya, ang batang ito ay parang malakas sa atake at mahina sa depensa, pero sa totoo lang mas malakas ang kanyang kakayahan sa depensa. 3 beses ko siyang sinaktan ng masasamang tupa, pero hindi man lang siya nasaktan, bahagyang lumingon sa gilid ang ulo ng tigre at sinabi sa berdeng dragon. Sunod-sunod ding tumango ang ilan pang mga tao. Alam ito ni Qinglong, dahil katatapos lang nilang mag-Aaron, pero halatang pareho sa kanila ang resulta. Besides, huwag muna nating pag-usapan ang masasamang tupa, tungkol sa tigre, ang ubod ng pag-atake sa 12 tao, hindi na kailangang sabihin ang kakayahan nito sa pag-atake, ngunit, maging ang kanyang pag-atake sa ang Aaron ay ganap na hindi epektibo, night chicken, mad dog, bulok na ahas. Ang pangunahing gawain ay naiwan sa inyong dalawa, at tutulong ang ating 9 na kapatid, oo. Pumunta ka na. Pagkasabi ng Green Dragon, ang manok sa gabi, asong baliw, bulok na ahas ay sumugod sa Aaron, at ang iba pa. 9 na halimaw ang naglagay ng kakaibang square array para sundan halos sa sandaling malapit na ang Aaron, ang bulok na ahas ay biglang naging ahas at direktang binalot sa Aaron's katawan. Biglang ibinuka ng manok sa gabi ang mga kamay, at lumitaw ang 2 ilusyon na pakpak sa likod nito sa pagitan ng mga exhalation fan, ang napakalaking hangin ay tumama, at ang malaking bibig ng asong baliw at matalim na higanteng tunog ay napalibutan siya ng isang ahas at gustong magsumikap, ngunit nalaman niyang kapag siya ay nakatali ng isang lubad, siya ay gagalaw at aatakehin ng isang malaking hangin sa kawalan ng ulirat. Ang tunog ng napakalaking dagandong si Aaron ay direktang nabigla at napaatras ng ilang hakbang na biglang lumabas ang dugo mula sa kanyang bibig, at ang kanyang mga tenga ay napuno ng dugo ng mahigpit na si Aaron Metro at tumingin sa nasugatan na Aaron na may mapanuksong mukha. Masaya ba? Malamig na ngumiti si Qinglong. Ngumiti si Han Sanchen, ang saya ay masaya, ngunit natatakot ako na hindi ka ng ahas na magpatuloy sa paglalaro. Sige, subukan mo ang mas masaya. Pagkababa ng boses, sumugod muli ang 12 tao. Gayunpaman, storytelling channel sa YouTube. Gayunpaman, para sa Aaron, nakaranas lamang siya ng matinding pagkawala mula sa 12 halimaw na ito. Walang dahilan upang patuloy na magdusa ng isang madilim na pagkawala. Kahit gaano pa kakaiba ang mga taong ito, mas mabuting magsimula muna. Ang chi ng kaguluhan sa kanyang kamay ay mapalad, at ang Diyos ng Taisho ay gumalaw sa kanyang paanan, direktang ginawang pag-atake ang depensa, at sumugod sa hanay ng 12 tao. Malamig na ngumiti ang berdeng dragon at bamulong, tanga. Sa sumunod na segundo, ang bulok na ahas ay naging ahas at direktang sinubukang saluhin ang Aaron. Gayunpaman, para kay Aaron, na mas mabilis at matagal nang nagbabantay, ano ang pagkakaiba ng pagpaplano muli sa pangangarap? Direktang bilisan at atakihin ang 2 tao sa grupong ito ng mas mabilis. Night chicken, mad dog, ingat ka. This guy is coming for you. Agad na uminom si Qinglong. Ang sumunod na segundo, 12 tao ang mabilis na nagbago ng porma. Pero kahit na mas mabilis silang magbago, ano? Dahil mas mabilis ang Aaron. Mahuli ang baliw na aso at umatras mula sa kanyang harapan. Direktang pinasabog ito ng Aaron ng isang kamao. Gayunpaman, habang ang baliw na aso ay mabilis na umiwas, ang Aaron ay nagbigay ng isang mabangis na ngiti at tinamaan ang gabing manok sa tagiliran. Akitin ang mga kalaban na umalis sa kanilang mataas na lugar. Ang porma sayon ng kabilang panig ay hindi mahuhulaan, at medyo may tacit na pagkakaunawaan sa pagitan nila. Kahit na ang Aaron ay sumasakop sa kalamangan ng bilis, ang Aaron ay maaaring hindi ganap na kumpiyansa na maaari niyang matamaan ang baliw na aso. Sa makatuwid, binago ng Aaron ang kanyang diskarte. Sa ibabaw, inatake niya ang baliw na aso at pinaliit ang kanilang depensa sa baliw na aso. Sa katunayan, inatake ng Aaron ang ganap na nakalimutang manok sa gabi. Ang walang laman ay totoo. Gamit ang sarili mong bilis, kumuha ng 10 at maging 10 steady. Ngunit nang sumuntok si Aaron ng may kumpiyansa. Ano? Walang laman ang Aaron. Imposible. Kapag hindi handa ang kabilang partido at ang bilis ng kabilang partido ay halatang hindi kasing bilis ng sarili niya, paano? Paano siya maiiwasan? Gayunpaman, sa kabila ng pagdududa sa kanyang puso, ang Aaron ay hindi kailanman nakaka-relax.
Ikinaway niya ang Jade Sword sa kanyang kamay at direktang pinatay ang nakaraan. Ang pinakamahusay na depensa ay ang pag-atake. Mas mainam na umatake ng active kaysa passive defense. Bukod dito, sa bentahe ng bilis, ang Aaron ay maaari pa ring magkusa. Kung iniisip ito, ang espada ni Han Sanmiao ay parang bulaklak. Ang pag-atake ay mabangis at pinapatay ang 12 halimaw. Sa bawat hakbang, ang Aaron ay may insight sa pagkakataon. Sa bawat espada, ang Aaron ay may matatag na kalamangan. Ngunit ang hindi inaasahan ng Aaron ay kahit na ganoon, ang kanyang ibinalik ay paulit-ulit na nabigo. Hindi lang gumagana ang pag-atake na dapat makapatay sa bawat oras, ngunit dahil din dito, patuloy nitong inuubos ang pisikal na lakas at enerhiya ng Aaron. Paano nangyari ito? Aaron ilang hakbang, at tinitigan ang 12 tao sa harapan niya. Kakaiba, hindi ito nagkataon. Sa kabaligtaran, sa tuwing umaatake sila, ang mga taong ito ay tila alam ng maaga. Pero imposible, napakabilis nila. Ang mga taong ito ay hindi nagsasabi na maaari nilang malaman ang kanilang pag-atake ng maaga, iyon ay, maaari silang umatake ng normal. Kung maaari nilang tanggapin ito o hindi ay isang malaking hindi alam. Higit sa lahat, ang 72-way sword technique ay nababago. Kahit na hindi ka mag-practice ng ganitong uri ng sword technique, matatalo ka, pero itong mga lalaking ito. Kalmado. Bakit? Pagod na pagod. Malumanay nang umiti si Qinglong. Nang makitang umatras si Aaron, hindi siya nagmamadaling umatake, ngunit mapaglarong tumingin sa Aaron, hindi nagsalita si Aaron, tinitigan niya ang 12, halatang iniisip ang dahilan, biglang nalaman ng Aaron na hindi alam ng 12 tao kung kailan lumingon sa kanila ang mga kakaibang rune, mga rune ba ito, o bibigyan kita ng mas masaya. Nang ngumiti si Qinglong at sinabi ang isang bagay, itinulak ni Qinglong ang manok sa gabi at asong baliw sa harap ng Aaron. Manahimik kayong dalawa at hayaan siyang lumaban. Ang gabing manok at baliw na aso ay ngumiti ng mapanlait at itinaas ang kanilang mga kamay ng mataas na may provokasyon. Nagulat si Aaron. Ano ang ibig sabihin nito? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!